Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw? Tungkol sa mga plano at sa mapaglarong tadhana. Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamagandang kabanata ng ating buhay ay isinusulat hindi ng ating mga kamay, kundi ng pagkakataon. Sabi nila, ang bawat isa sa atin ay may sinusunod na plano, isang guhit na itinakda para sa ating buhay. Ngunit paano kung ang planong iyon ay magdadala lamang sa iyo sa paulit-ulit na kabiguan? Hahayaan mo na lang bang malunod sa pighati? Kahit pa ang kapalit nito ay ang iyong puso? Ang tunog ng nilukot na papel ang tanging gumambala sa nakabibinging katahimikan ng malawak na penthouse unit. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw ni Hiraya Alcantara ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng silangan. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng iyon ay walang kulay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang resulta mula sa Pag-asa Medical Center. Isang salita lang ang tila sumasampal sa kanya ng paulit-ulit, negative. Pangalawang pagsubok na niya ito. Pangalawang pagkabigo. Marahas niyang inihagis ang papel sa basurahan, kasama ng iba pang mga pira-pirasong pangarap. Napasubsob siya sa malambot na sofa, ngunit ang pakiramdam ay tila ba nasa sahig siya, malamig at nag-iisa. Napapikit siya ng mariin. Muling bumalik ang alaala ni Rafael, ang kanyang kasintahan, ang kanyang dapat sana, ang matatamis na ngiti, ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng buwan, ang planong bubuuin nilang pamilya lahat ay naglaho sa isang iglap. Sa isang malagim na aksidente sa kalsada, 2 taon na ang nakalipas. Naiwan si Hiraya, naiwan siyang mag-isa, kasama ang mga planong sila ang gumawa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pangarap na magkaroon ng anak. Dumilat siya, at sa pagdilat niya ay may bagong apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata. Isang determinasyong isinilang. Mula sa pinakamatinding sakit, bumulong siya sa hangin, sa kanyang sarili, at marahil, para na rin kay Rafael, hindi ako susuko. Kinabukasan, sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na kapihan na tinatawag na Kalinaw Kapehan, matiyagang naghintay si Hiraya. Nakasuot siya ng isang formal na beige blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat galaw ay nagpapakita ng kontrol. Ito na ang bagong Hiraya, ang babaeng hindi nahahayaang muling paglaruan ng tadhana. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng kapihan. Pumasok ang isang lalaking may katangkaran. Malapad ang balikat at bakas sa kutis ang pagiging babad sa araw. Simple lang ang suot nito, isang puting t-shirt at kupas na maong. Sa unang tingin, halatang hindi ito kabilang sa mundo ni Hiraya. Ito si Lacan Domingo. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa. Sa bawat hakbang, tila may bigat, may dignidad na hindi mo aakalain sa isang construction worker. Ma'am Hiraya Alcantara? Tanong nito. Ang boses niya ay malalim at bahagyang magaspang, ngunit may kung anong kalma sa tono nito. Tumango si Hiraya. Maupo ka, Lacan. Umupo si Lacan sa kanyang harapan. Ipinatong ang magkabilang kamay sa mesa. Napansin ni Hiraya ang mga kalyo sa palad nito, mga markang iniwan ng mabibigat na trabaho. Nag-iwas siya ng tingin. Kailangan niyang manatiling propesyonal. Kailangan niyang isipin na ito ay isang transaksyon lamang. Salamat sa pagdating. Panimula ni Hiraya. Diretso sa punto, gaya ng napag-usapan natin sa telepono. Kailangan ko ng sperm donor para sa aking susunod na IVF procedure. Hindi kumurap si Lacan. Ang mga mata niya ay diretso lang na nakatingin sa kanya, tila sinusuri ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. May lungkot sa mga matang iyon. Isang bagay na hindi inaasahan ni Hiraya. Naintindihan ko, ma'am. Sagot nito. Inilabas ni Hiraya ang isang folder
na naglalaman ng kontrata. Narito ang mga termino ng ating kasunduan. Confidentiality, mga medical procedure na kailangan mong pagdaanan. At syempre, itinulak niya ang folder palapit kay Lakan. Ang kabayaran. Binuksan ni Lakan ang folder. Hindi niya gaanong pinansin ang mga nakasulat na salita. Ang kanyang atensyon ay napako sa numerong nakasulat sa dulo ng kontrata. Isang halagang sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Isang halagang sapat na para iligtas ang buhay ng pinakamamahal niyang ina. Isinara niya ang folder. Muli siyang tumingin kay Hiraya. "Sigurado ka ba dito, ma'am?" Tanong ni Lakan. Natigilan si Hiraya sa tanong. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay agarang pagsang-ayon, isang ngiti ng pasasalamat. Ngunit sa halip, nakatanggap siya ng isang tanong na tila kumukwestiyon sa kanyang desisyon. "Oo," mariing sagot niya, pilit na itinatago ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. "Siguradong sigurado ako." Inilahad ni Lakan ang kanyang kamay. Kung ganoon, kasunduan na, nag-atubili si Hiraya bago abutin ang kamay nito. Nang magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman niya ang gaspang ng palad ni Lakan. Ngunit mayroon ding init, isang init na tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. "Sige, tatawagan ka na lang ng klinik para sa schedule mo," sabi niya. Muling ibinabalik ang pader sa pagitan nilang dalawa. Tumayo si Lakan at tumango. Aasahan ko, pinanood ni Hiraya ang pag-alis ni Lakan. Pinanood niya ang malapad nitong likod hanggang sa mawala ito sa pinto. Napabuntong hininga siya. Tapos na ang unang hakbang. Ito na iyon. Isang kasunduan lang. Walang emosyon. Walang komplikasyon. Samantala, pagkalabas ni Lakan sa kapihan, agad niyang kinuha ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Nagdial siya ng isang numero. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nagbago, na wala ang pagiging kalmado. Napalitan ng hindi maitagong pag-aalala. "Hello? Nurse? Kamusta ang nanay ko? May pagbabago ba?" Lumipas ang ilang linggo. Ang lahat ay umayon sa bagong plano ni Hiraya. Ang proseso ay isinagawa sa Pag-asa Medical Center. Si Lakan ay sumunod sa lahat ng patakaran. Si Hiraya ay matiyagang naghintay, ngunit ang tadhana, tila may sariling plano para sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Numero iyon ng kanyang doktor. Buong pananabik niya itong sinagot. "Doc, may resulta na po ba?" Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. At sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya. "I'm sorry, Hiraya, but it failed again," malungkot na sabi ng doktor. "There was an issue with the sample during the handling process. Hindi ito naging viable." Bagsak ang mga balikat ni Hiraya. Muli, gumuho ang kanyang mundo. Tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng kanta ng kabiguan. Pinilit niyang magpasalamat sa doktor bago ibaba ang telepono. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Bakit? Napakahirap ng gabing iyon. Habang nakatulala siyang muli sa mga ilaw ng syudad, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Balaksanan niyang huwag pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. "Hello?" Walang ganang sabi niya. Ma'am Hiraya." Sila kanto. Napaupo ng tuwid si Hiraya. "Lakan, paano mo nalaman ang numero ko? May problema ba?" Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses nito sa kabilang linya. "Narinig ko ang nangyari. Tumawag ako sa klinik. Pasensya na, wala kang kasalanan." Malamig na tugon ni Hiraya. "It was a procedural error." Katahimikan. Ilang segundong katahimikan na tila puno ng mga salitang hindi masabi.
At pagkatapos, agsalita si Lakan. At ang mga salitang binitiwan niya ang tuluyang wawasak sa lahat ng planong ginawa ni Hiraya. Ma'am, huminga ito ng malalim. May iba pa akong paraan. Mas sigurado. Kung papayag ka, nanginginig ang mga kamay ni Lakan habang isinasara niya ang pinto ng kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ang espasyo ay sapat lamang para sa isang kama, isang maliit na aparador, at isang mesang kinakainan niya gabi-gabi. Ang amoy ng pintura at semento ay tila ba nakadikit na sa kanyang balat. Isang paalala ng kanyang araw-araw na pagbabanat ng buto sa ilalim ng sikat ng araw. Taliwas na taliwas sa malawak at mabangong penthouse kung saan siya manggagaling mamaya. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Larawan iyon ng kanyang ina nakangiti, malusog, ang mga matay puno ng buhay. Kuha iyon bago ang aksidente, bago gumuho ang kanilang mundo. Ngayon, ang ngiting iyon ay napalitan na ng pighati at ang malakas na katawan ay isa na lamang anino ng dati nitong sigla. Pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para maibalik ang ngiting iyon, kahit pakapalit nito ay ang kanyang sariling dangal. Para sa iyo ito, Nay. Bulong niya sa litrato. Ang kanyang boses ay basag. Para sa iyo. Ibinulsan niyang muli ang wallet, huminga ng malalim at tumayo. Oras na para tuparin ang isang kasunduan. Pagdating niya sa gusali kung saan nakatira si Hiraya, pakiramdam ni Lakan ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Ang sahig ay makintab na marmol, ang mga ilaw ay maningning, at ang hangin ay amoy pera. Bawat taong nakakasalubong niya ay tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Pinilit niyang huwag itong pansinin. May misyon siya, isang trabaho na kailangan niyang tapusin. Nang bumukas ang pinto ng penthouse, bumungad sa kanya si Hiraya. Nakasuot ito ng isang simpleng silk robe, ngunit sa mata ni Lakan, mukha pa rin itong isang reyna sa kanyang palasyo. Hindi ito tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Pumasok ka," sabi nito sa mahinang boses. Walang nagsalita habang naglalakad sila papunta sa silid tulugan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga yabag sa sahig. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa mga sako ng sementong binubuhat niya araw-araw. Para kay Lakan, ang bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang pagkalalaki. Hindi ito trabaho. Isa itong pagyurak sa sarili. Nang makapasok sila sa kwarto, mas lalong naging mailap si Hiraya. Itinuro nito ang banyo. Maaari mo nang gamitin yan. Pagkatapos ay agad itong tumalikod at humarap sa malaking bintana. Tila mas ninanais na kausapin ang mga bituin kaysa sa kanya. Paglabas ni Lakan mula sa banyo, nakahiga na si Hiraya sa kama. Nakatalukbong ng kumot hanggang sa kanyang leeg. Ang ilaw sa silid ay patay na. At tanging ang liwanag mula sa syudad ang nagsisilbing tanglaw sa kanilang dalawa. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito. May malaking espasyo sa pagitan nila. Isang espasyong puno ng hiya, ng pangangailangan, at ng hindi masambit na kalungkutan. Walang halik, walang yakap, walang mga salitang malambing. Ang lahat ay mekanikal. Isang kilos na walang kaluluwa. Isang obligasyong kailangang tapusin. Sa kalagitnaan ng lahat, sa gitna ng kadiliman, habang ginagawa nila ang bagay na dapat sana'y pinagsasaluhan ng dalawang taong nagmamahalan, napansin ni Lakan na nakapikit ng mariin si Hiraya. Ang mga pilik mata nito ay bahagyang nanginginig. Para bang sinusubukan nitong takasan ang kasalukuyan, na sana'y nasa ibang lugar siya, sa ibang panahon, marahil kasama ng ibang tao, at doon, sa isang saglit, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Lakan. Isang maliit na butil ng tubig ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Hiraya, dumaan sa kanyang sentido at nawala sa kanyang buhok. Isang luha. Natigilan si Lakan. Sa isang iglap,
Hindi na niya nakita si Hiraya bilang isang mayamang kliyente. Nakita niya ito bilang isang babae. Isang babaeng nasasaktan. Isang babaeng nangungulila. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan ang biglang bumalot sa kanya awa, simpatya, at isang kakaibang kagustuhang protektahan ito. Ngunit sino siya para gawin iyon? Isa lang siyang hamak na trabahador. Bayad siya para gawin ito. Nang matapos ang lahat, mabilis pa sa 4:00 na kumilos si Lakan. Mabilis siyang nagbihis. Hindi makatingin kay Hiraya na ngayon ay tuluyan nang nakatalikod sa kanya. Ang init na sandali lang nilang pinagsaluhan ay napalitan ng 10 beses na mas matinding lamig. Nasa mesa ang bayad. Narinig niyang sabi ni Hiraya. Ang boses nito ay walang emosyon, tila ba nag-uutos lang sa isang delivery boy. Tumango si Lakan kahit hindi ito nakatingin. Kinuha niya ang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Hindi na niya ito binilang. Ang pakiramdam niya ay hindi salapi ang hawak niya, kundi isang piraso ng kanyang kaluluwa na ipinagbili niya. Naglakad siya patungo sa pinto. Hahawakan na sana niya ang seradura nang bigla siyang huminto. Muling sumagi sa isip niya ang luhang iyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatalikod pa rin si Hiraya, isang malungkot na figura sa ilalim ng kumot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kailangan niyang sabihin ito. Isang bagay na hindi kasama sa kanilang kasunduan. Sana. Nagsalita siya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Maging maayos ka. Pagkasabi niyon, mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas. Isinara ito ng walang ingay. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Hindi na niya nilingon pa. Ngunit habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, dala-dala niya ang imahe ng pagtigil ni Hiraya, ang paninigas ng katawan nito nang marinig ang kanyang sinabi. Isang maliit na salita ng pag-aalala sa isang gabing dapat sana ay purong transaksyon lamang. Lumipas ang ilang linggo. Ang mga gabi ng pikit matang pagtatagpo ay naging isang kakaibang rutina para kina Hiraya at Lakan. Nawala na ang matinding hiya at awkwardness ng unang gabi. Napalitan iyon ng isang profesional na distansya, isang tahimik na pag-unawa na mayroon silang ginagawang isang mahalagang proyekto. Hindi na sila nag-uusap tungkol dito. Darating si Lakan, gagawin ang kailangang gawin, at aalis. Laging naroon ang sobre sa mesa. Walang nagbago sa kanilang kasunduan, ngunit ang mga huling salita ni Lakan, noong unang gabi, sana maging maayos ka, ay nanatili sa isipan ni Hiraya. Tila isang maliit na batong itinapon sa isang napakatahimik na lawa. Gumawa ito ng mga alon na hindi niya inaasahan. Nagsimula siyang makita si Lakan, hindi bilang isang donor o isang kasangkapan, kundi bilang isang tao, isang hapon. Habang pauwi si Hiraya mula sa isang meeting, natigil ang kanyang mamahaling sasakyan dahil sa traffic. Sa kanyang pagkainip, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. At doon, sa isang construction site sa kabilang kalsada, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura, si Lakan. Nakatayo ito sa ilalim ng tirik na araw. Basang-basa ng pawis ang suot na t-shirt na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. Kasama ng iba pang mga trabahador, nagbubuhat ito ng mga mabibigat na hollow block. Bawat galaw ng kanyang mga braso ay nagpapakita ng lakas at tiyaga. Nakita ni Hiraya ang pagsisikap, ang hirap, ang dignidad sa pagtatrabaho nito. Ito ang mundo ni Lakan. Isang mundong napakalayo sa kanyang naka-aircon na opisina at malambot na sofa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi maalis ni Hiraya ang kanyang tingin. Tila ba may kung anong magnet na humihila sa kanya. Sa gitna ng pagbubuhat, saglit na huminto si Lakan para punasan ang pawis sa kanyang noo. Sa pagkakataong iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita siya ni Lakan. Agad na nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Mabilis itong umiwas ng tingin. Tila ba nahiya na makita siya sa ganoong kalagayan.
Si Hiraya naman ay nakaramdam ng biglaang pagkailang. Nang umusad na ang traffic, mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Ngunit habang papalayo, hindi mawala sa isip niya ang imahe ni Lakan. Pagod, marumi, ngunit buo ang pagkatao. Kinagabihan, bago ang kanilang nakatakdang pagkikita, nakatanggap si Hiraya ng text mula kay Lakan. "Ma'am, pasensya na po kung medyo malate ako. Kailangan ko lang po munang umuwi para makaligo." Sa halip na mainis, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Hiraya. Isang ideyang wala sa plano. Isang ideyang purong galing sa kanyang puso. "Wag na," reply niya. "Magkita na lang tayo sa labas. Sa Kalinaw Kapehan. Treat ko, nasa parehong mesa sila kung saan nila isinara ang kanilang kasunduan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam. Si Lakan ay bagong ligo at nakasuot ng malinis na polo shirt. Si Hiraya naman ay nakasuot lang ng simpleng blusa. Walang kontrata sa pagitan nila. Tanging 2 tasa ng mainit na kape. "Pasensya ka na kanina." Basag ni Lakan sa katahimikan. "Hindi magandang tanawin." Umiling si Hiraya. "Huwag mong isiping yon. Ang totoo, humanga ako." Nagulat si Lakan. "Humanga? Sa pagbubuhat ng hollow block? Sa kasipagan mo?" Pagtatama ni Hiraya, tumingin siya sa mga kamay ni Lakan na nakapatong sa mesa. "Ang mga kalyo sa kamay mo, iyan ang patunay ng dignidad." Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi niyon sa kanya. Ngumiti si Lakan. Isang totoong ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha niya. "Salamat, ma'am. Hiraya na lang," sabi niya. "Wala tayo sa transaksyon ngayon." Ang salitang Hiraya ay tila masarap pakinggan mula sa bibig ni Lakan. At mula roon, nagsimula silang magkwentuhan. Nagtanong si Hiraya tungkol sa kanyang trabaho. Nagkwento si Lakan tungkol sa kanyang ina, sa kanyang mga pangarap para dito. Sa unang pagkakataon, narinig ni Hiraya ang kwento sa likod ng lalaking tahimik na pumapasok sa kanyang bahay. Nalaman niya ang lalim ng pagmamahal nito sa kanyang ina. Sa isang punto, ikinuwento ni Lakan ang isang nakakatawang pangyayari sa construction site tungkol sa isang kasamahan nilang nahulog sa isang drum ng tubig. Habang nagkukwento siya, ginagaya pa niya ang itsura ng kaibigan. At doon, nang hindi namamalayan, isang malakas na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Hiraya. Isang tunay, masaya, at walang pag-aalinlangang tawa. Natigilan si Lakan sa pagkukwento. Napatingin siya kay Hiraya na para bang nakakita siya ng isang milagro. Maging si Hiraya ay nagulat sa sarili. Kailan nga ba ang huling beses na tumawa siya ng ganoon? Tila nakalimutan na niya ang pakiramdam. Ang tawang iyon ay parang isang bintanang biglang bumukas. Sa isang madilim na silid, pinapasok ang sinag ng araw. "Ngayon lang kita nakitang tumawa ng ganyan," mahinang sabi ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanya. Namula si Hiraya. "Nakatawa lang talaga ang kwento mo." "O baka naman," sabi ni Lakan, may ngiti sa labi. "Kailangan mo lang talagang tumawa paminsan-minsan." Nang matapos sila, inilabas ni Hiraya ang kanyang wallet at kumuha ng ilang libong piso. "Para sa'yo. Bonus." Ngunit umiling si Lakan. Marahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Hiraya. "Hindi kasama to sa usapan," sabi niya. "Kape lang. Sapat na. Salamat sa pakikinig, Hiraya." Iniwan niyong nakatulala si Hiraya. Ang pagtanggi ni Lakan sa pera ay mas malakas pa ang epekto kaysa sa pagtanggap nito. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang mga pagkikita nila sa kapihan ay nasundan pa ng isa at isa pa. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang nagbabago. Mula sa isang kasunduan, nagiging pagkakaibigan. Isang umaga, habang naghahanda si Hiraya para pumasok sa trabaho, nakaramdam siya ng kakaibang pagkahilo. Nitong mga nakaraang araw, lagi siyang pagod at tila laging inaantok. Ipinagsawalang bahala niya ito noong una, iniisip na dahil lang sa stress.
Ngunit ngayon, may kung anong kaba siyang naramdaman. Pumunta siya sa banyo at kinuha ang isang bagay na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng lababo. Isang maliit na kahon. Isang pregnancy test kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusunod niya ang instructions. Pagkatapos, ipinatong niya ito sa ibabaw ng lababo. Ang 3 minutong paghihintay ay tila 3 taon. Ang puso niya ay kumakarera. Huwag kang umasa, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Baka masaktan ka lang ulit. Nang tumunog ang timer sa kanyang telepono, dahan-dahan siyang lumapit. Napapikit siya bago niya tingnan ang resulta. Pagdilat niya, 2 linyang pula ang malinaw na nakaguhit dito. 2 linya. Positive! Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Napasandal siya sa pader. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay. Luha ng pag-asa. Buntis siya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit, ang pangarap niya ay magkakatotoo na. Ilang araw na hawak ni Hiraya ang sikreto. Ang 2 pulang guhit sa pregnancy test ay tila nakatatak na sa kanyang isipan. Isang paalala sa bawat paggising niya sa umaga na hindi na siya nag-iisa. Isang bagong mundo ang unti-unting nabubuo sa loob niya. At kasabay nito, isang bagong takot at pananabik ang bumabalot sa kanyang puso. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang sabihin ito kay Lakan. Paano niya sasabihin? Ano ang magiging reaksyon nito? Ayon sa kanilang kasunduan, matatapos na ang kanilang ugnayan sa sandaling maging positibo ang resulta. Babayaran niya ang huling kabayaran. At pagkatapos ay maglalaho na sila sa buhay ng isa't isa. Iyon ang plano. Iyon ang napagkasunduan. Ngunit habang iniisip niya iyon, isang kirot ang kanyang naramdaman. Ang ideya na hindi na muling makikita si Lakan, na hindi na sila muling magkakape at magtatawanan sa kalinaw kapehan, ay nagdulot sa kanya ng isang kalungkutang hindi niya inaasahan. Sa huli, nanaig ang responsibilidad. Kailangan itong malaman. Pinapunta niya si Lakan sa isang maliit at pribadong parke. Malayo sa mga matang mapanghusga. Dumating si Lakan na may dalang isang supot ng nilagang mais. Paborito mo to, di ba? Sabi nito. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa mga nagdaang linggo, naging komportable na sila sa isa't isa at natutunan na ni Lakan ang mga simpleng bagay na nagpapasaya kay Hiraya. Hindi makatingin ng diretso si Hiraya. Kinuha niya ang mais. Salamat Lakan. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Nawala ang ngiti ni Lakan. Napalitan iyon ng pag-aalala. May problema ba, Hiraya? Masama ba ang pakiramdam mo? Huminga ng malalim si Hiraya. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na sobre. Nang walang anumang salita, iniabot niya ito kay Lakan. Nagtatakang kinuha ito ni Lakan. Pagbukas niya, hindi pera ang laman nito, kundi ang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang linya. Natigilan si Lakan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ibinaling niya ang tingin mula sa test kit patungo kay Hiraya, tapos pabalik ulit. Paulit-ulit, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Ito, totoo ba to? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Hiraya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Nagpatingin na rin ako sa doktor kanina. It's confirmed. Buntis ako, Lakan. Inaasahan ni Hiraya ang maraming posibleng reaksyon. Siguro ay matutuwa ito dahil sa huling bayad na matatanggap niya. Siguro ay magiging awkward ito. O baka naman ay gumaan ang loob dahil tapos na ang kanilang trabaho. Ngunit ang reaksyon ni Lakan ay wala sa lahat ng inakala niya. Dahan-dahan itong napaluhod sa kanyang harapan.
Ang tingin nito ay hindi napunta sa kanyang mukha, kundi sa kanyang tiyan. May namumuong luha sa mga mata nito. Iniangat nito ang isang nanginginig na kamay, tila nag-aatubiling ilapit sa kanya. May anak ako? Tanong nito. Ang boses ay basag, puno ng emosyon. Magiging tatay ako? Ang salitang tatay ay tumagos sa puso ni Hiraya. Sa lahat ng kanyang mga plano, hindi niya kailanman isinama ang salitang iyon para kay Lakan. Siya ay isang donor, isang kasangkapan. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap niya ay isang lalaking buong pusong inaangkin ang titulong iyon. Hindi pa nakakasagot si Hiraya nang bigla na lang siyang niyakap ni Lakan, isang mahigpit na yakap mula sa isang taong nag-uumapaw sa kaligayahan. Naramdaman ni Hiraya ang bilis ng tibok ng puso nito. Naramdaman niya ang init ng katawan nito at sa halip na itulak ito palayo, sa halip na ipaalala dito ang kanilang kasunduan, natagpuan na lang niya ang sariling gumaganti sa yakap nito. Nang bumitaw si Lakan, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay abot hanggang tainga. Salamat Hiraya. Sabi nito, salamat. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Si Lakan ay naging anino ni Hiraya. Tatawag ito sa umaga para lang ipaalala sa kanyang kumain ng almusal. Magte-text ito sa tanghali para tanungin kung uminom na siya ng kanyang mga bitamina. Minsan, susulpot na lang ito sa labas ng kanyang opisina na may dalang mga prutas. Isang hapon, nakita niya itong umiinom ng kape. Agad niya itong nilapitan at kinuha ang tasa mula sa kamay niya. Bawal yan sa'yo, sabi nito na may seryosong mukha. Mula ngayon, tubig at fresh juice na lang, natawa si Hiraya. Lakan, kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi na lang ito tungkol sa'yo, Hiraya. Seryosong tugon ni Lakan habang ang kanyang mga mata ay muling napunta sa tiyan ni Hiraya. Tungkol na ito sa kanya. Sa anak natin, ang mga salitang anak natin ay nagdulot ng kilig at kaba sa dibdib ni Hiraya. Lahat ng ito ay wala sa plano. Ang pag-aalaga ni Lakan, ang pag-angkin nito sa bata lahat ay komplikasyon, ngunit isang komplikasyon na sa kaibuturan ng kanyang puso ay lihim niyang ikinatutuwa. Isang gabi, habang ihahatid siya ni Lakan pauwi matapos silang mag-dinner, isang kotse ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida, ang mukha ay puno ng arogansya. Si Marikit Sandoval, ang nakababatang kapatid ni Rafael. Hiraya? Tanong ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang panunuya. Habang tinitingnan niya si Lakan mula ulo hanggang paa. Sino ang kasama mo? Natigilan si Hiraya. Sa lahat ng tao, bakit si Marikit pa? Kaibigan ko. Kit, mabilis niyang sagot. Ngumisi si Marikit. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaibigan, akala ko ba hanggang ngayon ay nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ni Kuya? Bago pa man makasagot si Hiraya, bumaba na si Lakan mula sa kotse. Tumayo ito sa tabi ni Hiraya. Ang presensya nito ay tila isang pader na handang maging pananggalang. May problema ba dito? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sinuri ni Marikit si Lakan. Ang kanyang tingin ay puno ng pangmamaliit. Wala. Nagkakamustahan lang kami ng ate ko. Sige Hiraya, mag-iingat ka sa mga pinipili mong kaibigan. Pagkasabi niyon, sumakay na si Marikit sa kanyang kotse at mabilis itong pinaharurot paalis. Naiwan silang dalawa ni Lakan sa gitna ng kalsada, balot ng isang bagong tensyon. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting si Hiraya, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Marikit. Hindi man lang kumatok. Excuse me everyone, sabi nito sa matamis,
Ngunit makamandag na boses. I just need a word with my sister-in-law. Nagulat ang lahat ng board members. Si Hiraya ay namutla. Sinundan niya si Marikit palabas ng silid. Anong kailangan mo, Marikit? Mahinang tanong ni Hiraya. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag mo akong lokohin. Hiraya, sino ang basurero na yon? Ganoon ka na ba kadesperada? Akala ko ba nagluluksa ka pa rin sa kuya ko? Ang bawat salita ay tila isang sampal. Bago pa man makabawi si Hiraya, idinugtong ni Marikit ang mga salitang tuluyang magpapaguho sa kanyang mundo. Hindi ko hahayaang dungisan mo ang pangalan ng pamilya namin at ang alaala ni kuya. Aalamin ko kung sino ang lalaking yon, Hiraya. At sisirain ko kayong dalawa. Naging isang bangungot ang mga sumunod na araw para kay Hiraya. Ang banta ni Marikit ay hindi na natiling mga salita lamang. Nagsimula ang isang uri ng giyera, isang giyerang psikolohikal na dahan-dahang sumisira sa kapayapaan na sinusubukan niyang buuin. Araw-araw, nakakatanggap siya ng mga text message mula kay Marikit. Minsan, ito ay mga lumang litrato nila ni Rafael, mga larawan ng kanilang masasayang araw. Sa unang tingin, mukha itong isang matamis na alaala. Ngunit laging may kasunod na mensahe. Naaalala mo pa ba ito, Hiraya? Ito yung araw na ipinangako mong si kuya lang ang mamahalin mo habang buhay. Mabilis ka namang nakalimot. Minsan naman, mga masasakit na salita. Nakita ko kayo ng kaibigan mo kahapon. Mukha kayong masaya. Sana lang maisip mo kung ano ang mararamdaman ni kuya kung nakikita ka niya ngayon. Sinubukan ni Hiraya na huwag pansinin ang mga ito. Binura niya ang mga mensahe. Binlock niya ang numero ni Marikit. Ngunit laging may paraan si Marikit. Gagamit ito ng ibang numero. Minsan, magpapadala pa ito ng mga bulaklak sa opisina niya, mga puting rosas. Ang paborito ni Rafael na may kasamang card na nagsasabing, mula sa isang taong hindi ka lilimutin. Kahit kinalimutan mo na siya, ang bawat mensahe ay isang tusok ng karayom sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan at nagpaparamdam sa kanya ng kasalanan. Nagsimula siyang maging balisa. Ang dati mahimbing niyang tulog ay napalitan ng mga gabing puno ng pag-aalala. Natatakot siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang reputasyon, ngunit higit sa lahat, para sa batang dinadala niya at para kay Lakan. Si Lakan ay walang kamalay-malay sa paninirang ginagawa ni Marikit at pilit itong itinatago ni Hiraya. Ayaw niya itong madamay sa gulo ng kanyang nakaraan. Sa tuwing magkikita sila, pinipilit niyang ngumiti. Pinipilit niyang maging masaya. Kahit sa loob-loob niya, ay unti-unti na siyang dinudurog. Ngunit napapansin ni Lakan ang pagbabago sa kanya. May problema ba, Hiraya? Tanong nito isang gabi. Ilang araw ka nang matamlay. Hindi ka ba natutulog ng maayos? Pagod lang siguro sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Hindi ito naniwala. Hinawakan ni Lakan ang kanyang kamay. Hiraya, nandito ako. Pwede mo akong sabihan ng kahit ano. Ang simpleng pag-aalala na iyon ay halos magpaiyak sa kanya. Ngunit nagmatigas siya. Ito ay laban niya, hindi laban ni Lakan. Ang hindi niya alam, pagod na si Marikit sa mga patagong pananakot. Gusto nito ng isang malaking eksena. Isang pasabog, isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aasikaso ng mga kliyente sa labi ng kanyang kumpanya, biglang pumasok si Marikit. Ang kanyang presensya ay agaw pansin. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad at paghamak. Hiraya Alcantara. Malakas na tawag nito. Sapat para makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa labi, mga empleyado, mga kliyente, at mga guwardiya. Natigilan si Hiraya. Marikit, anong ginagawa mo dito? Ngumisi si Marikit at dahan-dahang lumapit. Bakit? Hindi ko na ba pwedeng bisitahin ang hipag ko?
Ang babaeng minahal ng kapatid ko? O dapat ko bang sabihin, ang babaeng mabilis na naghanap ng kapalit? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Hiraya ay namula sa hiya at galit. Tumigil ka, Marikit. Pakiusap niya sa mahinang boses. Huwag dito. Bakit hindi dito? Lalong nilakasan ni Marikit ang boses para malaman ng lahat kung anong klaseng babae ka. Isang babaeng mapagpanggap. Sa harap ng lahat, nagluluksa ka. Pero sa talikuran, nakikipaglampungan ka sa isang hamak na construction worker. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Hiraya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi alam ang gagawin. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Anong nangyayari dito? Isang malalim na boses ang pumutol sa eksena. Sabay silang napalingon ni Marikit. Nakatayo sa may entrance si Lakan, bit-bit ang isang bayong ng mga sariwang mangga. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang mukha ni Lakan ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Hindi pinapansin ang mga taong nakatingin. Ibinaba niya ang bayong sa sahig at tumayo sa pagitan ni Hiraya at Marikit. Tila isang pader na humaharang sa anumang panganib. Sino ka naman? Mataray na tanong ni Marikit. Hindi sumagot si Lakan. Sa halip, tiningnan niya si Marikit mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim. Kung wala kang magandang sasabihin, mariing sabi ni Lakan, umalis ka na. Natawa si Marikit. At sino ka para utusan ako? Ikaw ba yung basurero? How much is she paying you? Sabihin mo sakin, dodoblehin ko. Hindi natinag si Lakan. Humakbang siya palapit kay Marikit. Sapat para maramdaman nito ang kanyang nakakatakot na presensya. Sinabi kong umalis ka na. Pag-uulit niya, ang bawat salita ay may diin at bigat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang takot sa mga mata ni Marikit. Napaurong ito. Tinalikuran sila nito at nagmamadaling lumabas ng gusali, ngunit hindi bago mag-iwan ng isang huling banta. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Nang makaalis si Marikit, doon palang bumalik sa normal ang paghinga ng lahat. Ngunit ang mga bulungan ay mas lalong lumakas. Nanginginig na napaupo si Hiraya sa isang sofa sa lobby. Ngayon lang nagsisink in sa kanya ang kahihiyang nangyari. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang mapanghusga, at sa gitna ng lahat, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Lumapit si Lakan at umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Luminga-linga ito sa paligid, at ang matatalim niyang tingin ay sapat na para pabalikin sa kani-kanilang trabaho ang mga usisero. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, doon lang ito nagsalita. Hindi ito nagtanong, hindi ito nanghusga. Sa halip, dahan-dahan nitong inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Hiraya. Isang marahan ngunit matatag na pagdamay. Nandito lang ako. Mahinang sabi nito. Hindi kita iiwan. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Hiraya. Sumubsob siya sa balikat ni Lakan at humagulgol para sa kahihiyan, para sa sakit, para sa pagod. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay si Rafael, hinayaan niya ang sarili na maging mahina sa harap ng ibang tao. Hinayaan niyang may ibang taong sumalo sa kanya. At habang yakap-yakap siya ni Lakan, isang bagay ang naging malinaw kay Hiraya. Ang nararamdaman niya para sa lalaking ito ay hindi na simpleng pagkakaibigan. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas at seguridad. Kinabukasan, bilang pasasalamat, nagpa siya si Hiraya na dalawin ang ina ni Lakan sa Pag-asa Medical Center. Nagdala siya ng mga prutas at bulaklak. Naabutan niya ang ina ni Lakan na nag-iisa sa kwarto, nakatingin sa bintana. Magandang hapon po, bati ni Hiraya. Ngumiti ang matanda. Ikaw siguro si Hiraya. Laging bukang bibig ng anak ko.
Naupo si Hiraya at nagsimula silang magkwentuhan. Habang nag-uusap, napako ang tingin ni Hiraya sa isang lumang diaryo na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Nasa front page ang isang malaking litrato ng pamilya Sandoval. Tinatanggap ang isang parangal para sa kanilang charity work. Sikat na sikat po talaga sila, sabi ni Hiraya. Itinuturo ang dyaryo. Biglang nagbago ang anyo ng ina ni Lakan. Ang kaninang maamong mukha ay napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang galit na matagal na niyang itinatago. Mga Sandoval. Angil nito, ang boses ay puno ng pait at puot. Tumingin ito kay Hiraya, ang mga mata ay nagniningning sa luha ng galit. Sila ang pumatay sa mga pangarap namin. Ang mga salitang binitiwan ng ina ni Lakan ay tumama kay Hiraya na parang isang kidlat sa isang maaliwalas na kalangitan. Bigla, ang simpleng pagdalaw ay naging isang eksena mula sa isang madilim na pelikula. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nauutal na tanong ni Hiraya. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Tumingin sa kanya ang ina ni Lakan, si Aling Martha. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa alaala ng isang sakit na hindi kailanman naghilom. Hinawakan nito ang kamay ni Hiraya. Ang kapit nito ay mahigpit at nanginginig. Ang asawa ko, ang tatay ni Lakan. Panimula ni Aling Martha. Ang kanyang boses ay garalgal. Isa siyang foreman sa isang malaking construction project. 10 taon na ang nakalipas. Isang proyekto ng Sandoval Corporation. Sandoval. Ang pangalan ay umalingamngaw sa loob ng kwarto, nagdadala ng isang bigat na hindi maintindihan ni Hiraya isang araw. Pagpapatuloy ng matanda, habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, gumuho ang isang bahagi ng scaffolding sa site. Maraming nasaktan at isa ang namatay. Huminto ito saglit, tila hindi makayanan ang bigat ng susunod na sasabihin. Ang asawa ko. Patay siya bago pa man dumating sa ospital. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kwento ay tila isang bangungot. Kasama ako sa site noong araw na iyon, sabi ni Aling Martha. Nagtitinda ako ng merienda sa mga trabahador. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paanong gumuho ang bakal na parang mga palito. Isa sa mga bumagsak na iyon ang tumama sa aking likod. Itinuro niya ang kanyang mga paa na walang buhay. Ito ang naging resulta habang buhay na akong nakaratay sa kama. Ang panginginig sa kamay ni Hiraya ay hindi na mapigilan. Pero ang investigasyon, ang hustisya, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Aling Martha. Hustisya? Walang hustisya para sa mga mahihirap na tulad namin, Hija. Lalo na kung ang kalaban mo ay ang mga Sandoval. Kinuha niya ang lumang dyaryo at itinuro ang larawan ng ama ni Rafael, si Don Ricardo Sandoval, isang respetadong pilantropo sa mata ng publiko. Ang ama ng lalaking iyan, sabi ni Aling Martha. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Siya ang nag-utos na itago ang lahat. Pinirahan nila ang mga testigo. Binayaran nila ang mga investigador. Pinalabas nila na human error daw ang dahilan na kasalanan ng asawa ko. Walang depektibong materyales, walang kapabayaan mula sa kumpanya. Sa isang iglap, ang biktima ang naging salarin. Wala kaming nakuha kahit isang kusing. Sa halip, iniwan kami na may mantsa sa pangalan at sandamakmak na utang sa ospital. Sa sandaling iyon, lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isipan ni Hiraya. Si Rafael, ang pamilya Sandoval, ang galit ni Marikit at si Lakan, ang lalaking nagtatrabaho para mabayaran ang utang na iniwan ng pamilyang minsan niyang minahal. Naramdaman ni Hiraya na parang umiikot ang kanyang paligid. Ang lalaking unti-unti niyang minamahal at ang pamilya ng lalaking minahal niya noon ay magkaaway. Hindi lang simpleng magkaaway, may utang na dugo sa pagitan nila.
Hindi na niya alam kung paano siya nakapagpaalam kay Aling Martha at nakalabas ng ospital. Naglakad siya na parang isang zombie. Ang mga salita ng matanda ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sila ang pumatay sa mga pangarap namin. Samantala, papunta na si Lakan sa ospital para dalawin ang kanyang ina. Masaya ang kanyang pakiramdam. May dala siyang balita. Nakahanap siya ng isang mas magandang trabaho, isang posisyon bilang sub-foreman, isang hakbang palapit sa pangarap niyang maipagamot ng tuluyan ng kanyang ina. Ngunit pagpasok niya sa kwarto, isang nagngingit-ngit na ina ang kanyang naabutan. "Saan ka galing, Lakan?" tanong nito. Ang boses ay malamig. "Sa trabaho po." "Nay, may maganda po akong balita. Nandito si Hiraya kanina?" Putol ni Aling Martha sa sasabihin niya. Natigilan si Lakan. "Talaga po? Kumusta naman po siya?" Tiningnan siya ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagkadismaya. "Alam mo ba kung sino talaga siya, anak? Alam mo ba kung anong pamilya ang kinabibilangan ng lalaking minahal niya?" At doon, ikinuwento ni Aling Martha ang lahat. Ang bawat detalye ng pag-uusap nila ni Hiraya. Bawat masakit na alaala. Habang nagsasalita ang kanyang ina, nararamdaman ni Lakan na parang may pumupunit sa kanyang dibdib. Ang saya na daladala niya kanina ay biglang napalitan ng isang matinding galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit ngayon ay muling nabuhay. Mas malakas at mas nakakapasong. Hiraya, isang Sandoval sa puso at diwa. Ang mga ngiti nito, ang mga tawa, ang pag-aalala, at lahat ba iyon ay kasinungalingan? Ginamit lang ba siya nito? Ang pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad sa kanyang puso ay biglang naging lason. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking tanga, isang hamak na trabahador na umibig sa isang prinsesang mula sa pamilyang pumatay sa kanyang ama at lumumpo sa kanyang ina. "Lakan, anak." Umiiyak na sabi ng kanyang ina. "Hindi ko sinasabing may kasalanan ang bata, pero ang dugong nananalaytay sa kanya, iyan ang dugo ng mga Sandoval." Hindi na nakasagot si Lakan. Tumakbo siya palabas ng ospital, ang isip ay gulong-gulo. Nagmaneho siya, hindi alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita si Hiraya. Kailangan niyang marinig mula mismo dito ang katotohanan. Gabi na nang marating niya ang building ni Hiraya. Hindi na siya dumaan sa intercom. Nagmamadali siyang umakyat sa elevator. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang hanggan. Nang tumigil ang elevator sa penthouse floor, halos takbuhin niya ang hallway. Puno ng galit, ng sakit, at ng pagkalito, pinagsusuntok at pinagkakalampag niya ang pinto ni Hiraya. "Hiraya! Bumukas ka!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. "Hi, Raya!" Nagulat na binuksan ni Hiraya ang pinto. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at takot. "Lakan? Anong nangyari? Bakit?" Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Isang Lakan na hindi niya pa nakikita ang nasa harapan niya ngayon. Ang mga mata nito ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa leeg at braso nito ay litaw na litaw. Hawak nito sa isang kamay ang lumang dyaryo na nakita niya kanina sa ospital. Marahas nitong iwinasiwas ang dyaryo sa harap ng kanyang mukha. "Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo, Hiraya!" Sigaw nito. Ang bawat salita ay tila isang punyal. "Sabihin mo sa akin na ginamit mo lang ako. Sabihin mo sa akin na hindi mo alam. Sabihin mo sa akin." Nakatayo si Hiraya sa may pintuan, tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang sigaw ni Lakan ay umalingaw-ngaw hindi lang sa pasilyo, kundi sa buong pagkatao niya. Ang galit sa mga mata nito ay isang apoy na tumutupok sa lahat ng magagandang alaala na kanilang binuo. "Lakan, magpaliwanag ako," nanginginig niyang sabi. Sinusubukang abutin ang braso nito.
Ngunit marahas itong umiwas. Tila ba ang kanyang paghipo ay isang lason? Magpaliwanag? Anong ipapaliwanag mo, Hiraya? Na ang pamilya ng lalaking iniiyakan mo ay ang parehong pamilyang sumira sa amin? Na ang perang ipinambayad mo sa akin ay galing sa dugo at pawis ng tatay ko? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay isang patalim. Hindi ko alam, Lakan. Humahagulgol niyang sabi. Wala akong alam sa nangyari noon. Maniwala ka sa akin. Parang awa mo na. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Lakan. Maniwala? Paano ako maniniwala sa'yo? Ilang buwan tayong magkasama, Hiraya. Ilang beses tayong nag-usap sa kapihan. Ni minsan ba, hindi sumagi sa isip mo na itanong kung bakit ganito na lang ang pagkayod ko para lang may maipambayad sa ospital? Hindi ko. Hindi mo naisip! Sigaw ni Lakan. At sa pagkakataong ito, sinuntok niya ang pader sa tabi ng pinto. Nag-iwan ng isang malaking biyak sa semento. Napasigaw si Hiraya sa takot kasi abala ka sa sarili mong mundo. Sa marangya mong buhay, sa pagluluksa mo sa isang lalaking kabilang sa mga demonyong iyon. Lahat kayong mayayaman, pare-pareho lang. Pera ang nagpapatakbo sa mundo ninyo. Pera ang pambili ninyo ng hustisya, ng katahimikan, at maging ng anak. Ang huling mga salita ay tumagos sa puso ni Hiraya. Napahawak siya sa kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng umuumbok. Ito ang pinakamasakit sa lahat, ang ipamukha sa kanya na ang batang dinadala niya ay produkto lamang ng isang transaksyon. Huwag mong idamay ang bata dito, Lakan. Umiiyak niyang pakiusap. Ang galit sa mukha ni Lakan ay biglang napalitan ng isang matinding sakit. Tumingin siya sa tiyan ni Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang simbolo ng kanilang pag-asa, kundi ang simbolo ng kanilang trahedya. Kahit ang batang ito, halos pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Paano ko siya mamahalin ng buo? Paano ko siya titingnan araw-araw nang hindi naaalala na ang dugo ng mga kaaway namin ang nananalaytay din sa kanya dahil sa pamilyang minahal mo? Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Hiraya. Ang tanong ni Lakan ay isang hatol. Isang hatol na kahit kailan ay hindi na sila maaaring maging isang buong pamilya. Ang nakaraan ay isang lason na dumadaloy na ngayon sa kanilang kinabukasan. Wala nang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, tanging ang kanilang mga mabibigat na paghinga at ang tunog ng mga pusong sabay na nababasag. Tinalikuran siya ni Lakan. Ang malapad na likod na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay ngayon simbolo na ng kanilang paghihiwalay. Lakan, saan ka pupunta? Humahabol niyang tanong. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Huwag mo kaming iwan. Huminto ito sa may pintuan ng elevator, ngunit hindi ito lumingon. Hindi ko alam, Hiraya. Sabi nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. Pero sa ngayon, hindi ko kayang makita ka. Hindi ko kayang makita ang anino ng mga Sandoval sa'yo. At sa pag-alis nito, sa pagsara ng pinto ng elevator, naramdaman ni Hiraya ang tuluyang pag-iisa. Napaluhod siya sa sahig ng malamig na pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, na para bang iyon na lamang ang natitirang bagay na totoo sa kanyang buhay. Ang kanyang luha ay walang tigil sa pag-agos. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Isang batang isinilang mula sa isang kasunduan. Ipinunla sa pag-asang umusbong, ngunit ngayon ay dinidiligan ng pait ng nakaraan. Patawad, anak. Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad. Patawad kung sa simula pa lang, wasak na ang pamilyang dapat sanay para sa'yo. Sa loob ng kanyang penthouse, ang lahat ng bagay na dati nagbibigay sa kanya ng aliw, ang mamahaling sofa, ang magagandang painting, ang tanawin ng syudad ay tila mga estranghero, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang bawat sulok
ay nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling kasama niya si Lakan. Ang mga tawa nila sa kusina, ang mga simpleng kwentuhan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong makakaintindi sa kanya. "Lisa?" Sabi niya nang sagutin ni Dalisay ang tawag. "Hira? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Hindi na niya napigilan. Ibinuhos niya ang lahat. Ang kwento tungkol sa pamilya ni Lakan, ang katotohanan tungkol sa mga Sandoval, ang masakit na pag-uusap nila ni Lakan. "Wala na, Lisa," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Wala na ang lahat. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan sa kabilang linya. "Hira, makinig ka sa akin. Pero may kaugnayan ako sa kanila. Kung hindi ko minahal si Rafael, kung hindi ako naging bahagi ng buhay nila, hindi sana ganito kakomplikado ang lahat. Paano mo naman malalaman? Ang mahalaga ngayon ay ang bata. Hira, kailangan mong maging matatag para sa kanya." Ngunit ang mga salita ni Dalisay ay tila hangin lamang na dumadaan. Ang sakit ay napakalalim. Ang sugat ay napakasariwa. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling ngumiti. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng seguridad. Ang ama ng kanyang magiging anak ay ang siya ring lalaking tumitingin sa kanya ngayon na may poot at pagkasuklam. At sa gabing iyon, natulog si Hiraya na yakap-yakap ang isang unan, hinahanap ang init na iniwan ng isang pag-ibig na winasak ng nakaraan. Ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo ang bumalot kay Lakan. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng isang mumurahing bar. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang lamang bote ng beer sa kanyang harapan. Pang-apat na niya iyon. Ngunit hindi pa rin nawawala ang sakit. Hindi pa rin nabubura sa kanyang isipan ang itsura ni Hiraya kanina, ang takot at pighati sa mga mata nito. Isang bahagi niya ang gustong bumalik, ang gustong yakapin ito at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasusunog sa galit at pagtataksil, ang siyang pumipigil sa kanya. Paano? Paano sila magiging maayos? Sa tuwing titingin siya kay Hiraya, makikita niya ang anino ni Rafael Sandoval. Sa tuwing hahawakan niya ang kanilang magiging anak, mararamdaman niya ang dugo ng mga taong pumatay sa kanyang ama. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Gulong-gulo ang kanyang isip. Mahal niya si Hiraya. Mahal na mahal niya ito. At ang batang nasa sinapupunan nito, kahit hindi pa niya nakikita, ay nararamdaman na niyang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit ang pagmamahal ba ay sapat na para burahin ang 10 taon ng sakit at inhustisya? Mag-isa ka lang yata, Mr. Construction Worker. Isang boses ng babae ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Marikit Sandoval, nakasuot ng isang itim na bestida na mas nagpatingkad sa maputi nitong balat. Mayroon itong isang mapanghamak na ngiti sa kanyang mga labi. "Anong ginagawa mo dito?" Walang ganang tanong ni Lakan. Nagkibit balikat si Marikit at umupo sa silyang nasa tapat niya nang walang paalam. "Sinusundan ka. May kailangan kasi tayong pag-usapan. Wala tayong dapat pag-usapan." "Meron," giit ni Marikit. Inilapag nito sa mesa ang isang mamahaling leather briefcase. "Tungkol dito." Tiningnan ni Lakan ang briefcase. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marikit. "Kung pera yan, hindi ako interesado." Natawa si Marikit. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. "Talaga ba? Kahit na sabihin kong ang laman niyan ay sapat na para maipadala mo ang nanay mo sa pinakamagaling na ospital sa Amerika? Sapat na para mabigyan mo siya ng therapy na hindi niya nakuha sa loob ng 10 taon?" Natigilan si Lakan. Ang mga salita ni Marikit ay tumama sa kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang ina. Binuksan ni Marikit ang briefcase. Bumungad kay Lakan ang tambak ng pera. Malinis, bagong-bago. Ang halaga ay higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya. "Ano ang kapalit?" tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay malamig,
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pera. Simple lang, sabi ni Marikit. Isinasara ang briefcase. Lalayo ka kay Hiraya. Maglalaho ka na parang bula. Hindi ka na magpapakita sa kanya o sa magiging anak ninyo habang buhay na pati imbagang silakan. At bakit ko gagawin yon? Dahil matalino ka, sagot ni Marikit. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nanunukso. Isipin mo, Lakan, nag-away na kayo, di ba? Nalaman mo na ang tungkol sa pamilya namin. Alam mo nang kahit kailan, hinding-hindi magiging normal ang relasyon ninyo. Palagi nang nandyan ang anino ng nakaraan. Huminga ito ng malalim bago magpatuloy. Isipin mo ang bata. Gusto mo ba siyang lumaki sa isang pamilyang wasak dahil sa galit? Sa isang tahanan kung saan ang ama ay laging magdududa at ang ina ay laging makakaramdam ng kasalanan? Huwag mong gamitin ang anak ko. Ginagamit ko siya para sa kapakanan niya, giit ni Marikit. Kung mahal mo talaga si Hiraya, ilalayo mo siya sa kahihiyan. Isipin mo ang eskandalo. Isang Sandoval na nagkaanak sa isang construction worker na may galit sa pamilya nila. Sisirain ninyo ang isa't isa. May kung anong katotohanan sa mga sinabi ni Marikit. Isang masakit at brutal na katotohanan na kanina pa rin bumabagabag kay Lakan. Isipin mo ang nanay mo, Lakan. Pagpapatuloy nito sa panunukso. Ito na ang pagkakataon mo. Ang pagkakataong ibigay sa kanya ang buhay na ipinagkait sa inyo ng tadhana. Kalimutan mo na si Hiraya. Kalimutan mo na ang batang iyan. Sila ang dahilan ng gulo. Kunin mo ang pera at magsimula ka ulit, kayo ng nanay mo. At paano si Hiraya? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Ako nang bahala sa kanya. Mabilis na sagot ni Marikit. Aalagaan ko siya. Aalagaan namin ang bata. Lalaki siyang isang Sandoval. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi mo kayang ibigay. Ang huling mga salita ay isang direktang saksak sa puso ni Lakan ang kanyang kahirapan. Ang kanyang pagiging hamak na trabahador, ang katotohanang kahit anong gawin niya, hindi niya maibibigay kay Hiraya at sa kanilang anak ang buhay na nakasanayan ng mga ito. Tumayo si Marikit. Itinulak nito palapit sa kanya ang briefcase. Pag-isipan mo, Lakan, ang galit mo at ang pamilyang hindi mo naman mabubuo o ang kalusugan ng nanay mo at isang bagong simula. Alam kong gagawin mo ang tamang desisyon. At sa mga salitang iyon, tinalikuran na siya ni Marikit. Iniwan siyang mag-isa kasama ng isang napakabigat na pagpipilian. Nakatitig lang si Lakan sa briefcase. Sa loob niyon ay ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap at ang katapusan naman ng kanyang pinakamalaking pag-ibig. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ni Hiraya. Nakuha niya noong tumawa ito sa kauna-unahang pagkakataon sa kapihan. Masaya ito. Payapa. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang tanging paraan para matapos ang lahat ng sakit? Ang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan para sa kapakanan ng lahat? Ang pag-ibig ba ay pagpapalaya? Kahit ang ibig sabihin nito ay ang tuluyan ng pagbitaw? Lumipas ang ilang araw, na tila ba nakalutang si Hiraya sa isang dagat ng kalungkutan. Hindi na siya tinatawagan o tinetext ni Lakan. Ang bawat pagtunog ng kanyang telepono ay nagdudulot ng isang biglaang pag-asa na agad ding namamatay kapag nakikita niyang hindi ito ang pangalan ni Lakan. Ang kanyang penthouse, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malaking kulungan. Ang bawat sulok ay may anino ni Lakan. Ang bawat katahimikan ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Si Dalisay ang naging kanyang karamay. Araw-araw siyang dinadalaw ng kaibigan. Dinadalhan ng pagkain na madalas ay hindi naman niya ginagalaw. Hira, kailangan mong kumain. Pilit ni Dalisay isang gabi. Hindi para sa'yo, kundi para sa baby. Umiling si Hiraya, nakatingin lang sa kawalan. Anong kwenta, Liza? Lalaki siyang walang ama.
Lalaki siyang may bitbit na hidwaan ng 2 pamilya. Hindi yan totoo, mariing sabi ni Dalisay. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hira, makinig ka. Ang nangyari sa nakaraan, hindi mo yon kasalanan. Pero galit sa akin si Lakan. Galit siya sa dugo ko. Nasasaktan lang siya, Hira. Malumanay na paliwanag ni Dalisay. Bigyan mo siya ng panahon. Pero habang ginagawa mo yon, hindi pwedeng magmukmuk ka na lang dito. Hindi ito ang Hiraya na kilala ko. Ang Hiraya na kilala ko, matapang, lumalaban. Hindi niya hahayaang talunin siya ng nakaraan. Tumingin si Hiraya sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagod na akong lumaban, Lisa. Pagod na ako sa mga plano. Lahat ng plano ko nauwi sa wala. Kung ganun, huwag ka nang gumawa ng plano, sabi ni Dalisay. Gawin mo kung ano ang tama. Ang mga salitang iyon gawin mo kung ano ang tama ay tumatak sa isipan ni Hiraya. Buong gabi niya iyong inisip. Ano nga ba ang tama? Ang hayaan na lang na lamunin sila ng galit ng nakaraan? O ang harapin ito? Kahit gaano pa kasakit? Kinabukasan, may bagong liwanag sa mga mata ni Hiraya. May bagong determinasyon. Pumunta siya sa kanyang silid at kinuha ang folder na naglalaman ng mga litrato mula sa kanyang huling ultrasound. Tinitigan niya ang maliit na tuldok sa larawan, isang maliit na buhay na umaasa sa kanya. Ang kanyang anak, para sa'yo anak, bulong niya. Itatama ko ang lahat, hindi ka lalaki sa isang mundong puno ng kasinungalingan at galit. Hahanapin ko ang hustisya para sa pamilya ng tatay mo. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Ang pighati ni Hiraya ay naging lakas. Ang kanyang takot ay naging tapang. Hindi na niya hihintayin si Lakan. Hindi na siya aasa na babalik ito. Kung kailangan niyang harapin ang mga Sandoval ng mag-isa, gagawin niya. Gamit ang kanyang impluwensya at mga koneksyon sa mundo ng negosyo, nagsimula siyang mag-imbestiga. Nag-hire siya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na mayroong malawak na karanasan sa mga nalimot na kaso. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa aksidente sa Sandoval Construction Site 10 taon na ang nakalipas. Utos niya sa investigador. Lahat ng pangalan ng mga trabahador na nandoon. Lahat ng posibleng testigo. Lahat ng dokumento na maaaring tinago nila. Naging abala si Hiraya. Ang kanyang mga araw ay napuno ng mga pagpupulong, pagbabasa ng mga lumang dokumento, at pakikipag-usap sa mga taong maaaring may alam sa nangyari. Bawat bagong impormasyon, gaano man kaliit, ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Isang araw, tumawag ang kanyang investigador. Ma'am Hiraya, may nahanap po ako. Isang dating foreman na kasama ng tatay ni Lakan, nag-resign siya 1 linggo pagkatapos ng aksidente. Tahimik na naninirahan sa isang probinsya sa Laguna. Puntahan mo siya. Mabilis na sabi ni Hiraya. Kausapin mo. Sabihin mo, ako ang magbabayad. Doble, triple. Kahit magkano. Basta't sabihin niya ang totoong nangyari. Habang isinasalba ni Hiraya ang nakaraan, hindi niya alam na sa kabilang dako ng syudad, si Lakan ay nasa gitna ng sarili niyang impyerno. Ang briefcase na puno ng pera ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Tila isang bombang naghihintay na sumabog. Ilang araw na siyang hindi makatulog. Ang alok ni Marikit ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Isang hapon, habang binabantayan niya ang natutulog niyang ina, tinitigan niya ang mukha nito. Nakita niya ang mga guhit ng pagod at sakit. Narinig niya ang bawat hirap na paghinga. At sa sandaling iyon, ang desisyon ay tila naging simple. Ano ang mas mahalaga? Ang isang pag-ibig na wasak na o ang buhay ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya nang walang kapalit? Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang numero ni Hiraya. Ang numerong sa ulado na niya. Kailangan na niyang tapusin ito.
Kailangan na niyang magpaalam. Nasa kalagitnaan ng pag-aaral ng mga dokumento si Hiraya nang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Lakan sa screen. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok na parang tambol. Sinagot niya ito. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Lakan? Narinig niya ang mabigat na paghinga nito sa kabilang linya. Mayroong isang mahabang katahimikan bago ito nagsalita. Hiraya, sabi nito, ang boses ay pagod at walang buhay. Nakapagdesisyon na ako. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Makita tayo? Sabi ni Lakan. Sa huling pagkakataon. Ang mga salitang sa huling pagkakataon ay tila isang hatol. Hindi alam ni Hiraya kung ang desisyon ni Lakan ay ang piliin ang pera at ang paglisan o ang piliin siya at ang pakikipaglaban. Ang alam niya lang, ang pagkikita nilang ito ang magdidikta sa kanilang kapalaran. Pinili nila ang Kalinaw Kapehan bilang lugar ng kanilang huling pagkikita. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang kasunduan. Ang lugar kung saan unang tumawa si Hiraya. Ngayon, ito rin ang magiging saksi sa kanilang katapusan. Naunang dumating si Hiraya. Bawat segundo ng paghihintay ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hawak niya sa ilalim ng mesa ang isang sobreng naglalaman ng pangalan at address ng testigong natagpuan niya. Ito ang kanyang huling baraha. Ito ang kanyang pag-asa. Maya-maya pa'y pumasok si Lakan. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Hiraya na may nagbago. Ang mga mata nito ay pagod at malalim. Tila ba pasan nito ang buong mundo. Sa kanyang kamay, may dala itong isang pamilyar na leather briefcase. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Iyon na ang sagot. Pinili na niya ang pera. Aalis na siya. Umupo si Lakan sa kanyang harapan. Inilapag nito ang briefcase sa mesa sa pagitan nila. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Lakan? Basag ni Hiraya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bago ka magsalita, may gusto akong sabihin. Ngunit umiling si Lakan. Ako muna, Hiraya. Pakiusap. Huminga ito ng malalim. Ilang araw kong pinag-isipan to. Ang pera, ang nanay ko, ang galit, at ikaw. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, nakita ni Hiraya ang pamilyar na Lakan. Ang lalaking minahal niya, may mga sugat na hindi kayang hilumin ng pera, Hiraya, at may mga pamilyang hindi kayang wasakin ng nakaraan. Dahan-dahan niyang itinulak palapit kay Hiraya ang briefcase. Hindi ko to kailangan. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Lakan. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pinipili kita. Pinipili ko ang pamilya natin. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kakomplikado, lalaban tayo ng magkasama. Ang mga luhang kanina pa nagbabantang pumatak, ay tuluyan ng bumagsak sa mga mata ni Hiraya. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kaluwagan at ng hindi masukat na saya. Akala mo pinili ko ang pera? Pagpapatuloy ni Lakan. Muntik na, Hiraya. Muntik na, pero naisip ko, ano ang halaga ng lahat ng pera sa mundo kung mawawala naman ang nag-iisang babaeng nagparamdam sa akin kung paano muling mabuhay? Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay naglaho. Inilabas ni Hiraya ang sobrang hawak niya. Kung ganoon, sabay tayong lalaban, sabi niya. Lakan, nakahanap ako ng testigo. Gulat na kinuha ni Lakan ang sobre. Habang binabasa niya ang mga detalye, isang anino ang biglang tumabon sa kanilang mesa. Anong kaganapan ito? Isang happy reunion? Napatayo ang dalawa. Si Marikit Sandoval
Nakatayo na may ngisi sa kanyang mga labi. Sa likod niya, may dalawang malalaking lalaki na tila mga bodyguard. "Marikit!" "Narinig ko ang lahat," sabi ni Marikit, pumapalakpak pa ng dahan-dahan. How touching! Ang kawawang construction worker at ang taksil na hipag. Nagpauto ka sa kanya, Lakan. Tinalikuran mo ang isang magandang kinabukasan para sa isang babaeng hindi ka naman kayang panindigan. "Umalis ka na dito, Marikit," mariing sabi ni Lakan. Humaharang kay Hiraya. "Hindi pa ako tapos," sabi ni Marikit. Tumingin ito sa paligid ng kapihan. "Nakikita niyo ba yung matandang lalaki sa sulok?" Itinuro nito ang isang payat na lalaki na nakayuko at nanginginig sa takot. "Kilala mo ba siya, Lakan?" "Siya si Mang Rody, ang foreman na kasama ng tatay mo, ang testigong hinahanap ninyo." Nagulat sina Lakan at Hiraya. "Paanong? Nalaman kong kinontak ninyo siya," pagpapatuloy ni Marikit. "Kaya inunahan ko na kayo. Kinausap ko na siya. Binigyan ko siya ng isang alok na hindi niya matatanggihan. Ang kaligtasan ng pamilya niya, kapalit ng kanyang pananahimik." Lumapit si Marikit kay Mang Rody at marahas na hinila ito patayo. "Sabihin mo sa kanila, Mang Rody. Sabihin mo sa kanila na kasalanan ng tatay niya ang lahat. Na walang kasalanan ang pamilya Sandoval." Umiiyak at nanginginig si Mang Rody. Tumingin ito kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsusumamo. "Patawad, iho. Patawad. Sabihin mo," sigaw ni Marikit. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, may isa pang boses ang bumasag sa tensyon. "Hindi na kailangan, Marikit." Lahat ay napalingon. Papalapit si Dalisay, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Anong ibig sabihin nito?" Habang abala ka sa pagbabanta sa isang matanda, kalmadong sabi ni Hiraya na ngayon ay puno na ng tapang. "Hindi mo alam na may isa pa kaming nakitang testigo, ang safety inspector ng proyekto. Isang taong hindi mo kayang bilhin dahil matagal na siyang dinodomina ng kanyang konsensya." "Mga kasinungalingan!" sigaw ni Marikit. Nagsisimula ng magpanik. "Talaga ba? Kung ganoon, bakit mo sinabi sa akin kanina lang sa telepono na gagawin mo ang lahat para pagtakpan ang pagkakamali ng pamilya mo?" Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Ang tawag. "At bakit mo inalok si Lakan ng pera kapalit ng kanyang paglisan?" Pagpapatuloy ni Hiraya. "Hindi mo ba alam na sa panahon ngayon, napakadali ng mag-record ng usapan?" Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Marikit. Ang kanyang mukha ay namutla. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarang na siya ng mga pulis. "Hindi pa tayo tapos!" Nagwawalang sigaw ni Marikit habang isinasakay sa patrol car. "Hindi niyo alam kung sino ang binabangga ninyo! Mga Sandoval kami!" Habang nagkakagulo sa labas, nilapitan ni Lakan ang nanginginig na si Mang Rody. Inalalayan niya itong makaupo. "Salamat po," sabi ni Lakan. "Salamat po sa tapang ninyo." Umiling ang matanda. "Ang dalawang ito," sabi nito, itinuturo sina Hiraya at Dalisay. Sila ang matapang. Ipinaglaban nila ang tama. Nang humupa na ang lahat, naiwan sina Lakan at Hiraya sa loob ng kapihan. Ang lugar ay tahimik na muli. Humarap si Lakan kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, pasasalamat, at isang pag-ibig na mas matatag kaysa dati. "Ikaw," sabi ni Lakan, hinahawakan ang mukha ni Hiraya. "Ikaw ang ginawa ang lahat ng ito." Ngumiti si Hiraya sa gitna ng kanyang mga luha. Niyakap ni Lakan si Hiraya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing tapos na ang laban. Isang yakap na nagsasabing handa na silang magsimula muli. Ngunit habang magkayakap sila, biglang napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan at napadaing ng sakit. "Aray, Hiraya? Anong nangyayari?" Nag-aalalang tanong ni Lakan. Tumingin si Hiraya kay Lakan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi kahit bakas ang sakit sa kanyang mukha. "Aki," sabi niya,
Ginagamit ang palayaw na matagal na niyang gustong itawag dito. Mukhang may isa pa tayong laban na kailangang harapin. Ang matinding sakit na naramdaman ni Hiraya sa kapihan ay isa lamang false alarm, isang Braxton Hicks contraction, ayon sa doktor. Isang paalala mula sa sanggol sa kanyang sinapupunan na malapit na itong lumabas. Ngunit para kina Lakan at Hiraya, ang pangyayaring iyon ay isang senyales na tapos na ang isang kabanata at isang bago ang magsisimula. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa iskandalo ng mga Sandoval ay naging laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ang mga naunang ebidensya, kasama na ang recorded na pag-amin ni Marikit at ang testimonya ng 2 testigo, ay sapat na para buksan muli ang kaso. Ang dating makapangyarihang pamilya ay unti-unting bumagsak. Hinarap nila ang hustisyang matagal na nilang tinakasan. Ngunit para kina Lakan at Hiraya, ang hustisya ay hindi na gaanong mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang kapayapaan na unti-unti nilang nakakamit. Isang hapon, dinala ni Lakan si Hiraya sa isang tahimik na beach, malayo sa gulo ng syudad. Naglatag sila ng isang kumot sa buhanginan at pinanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa loob ng 10 taon, basag ni Lakan sa katahimikan, ang tanging nagpapatakbo sa akin ay ang galit. Galit sa mga Sandoval, galit sa mundo, galit sa tadhana. Akala ko, kapag nakita ko silang bumagsak, magiging masaya ako. Pero tumingin siya kay Hiraya, hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa malaki na niyang tiyan. Nang makita ko silang inaaresto, wala akong naramdamang saya. Ang tanging naramdaman ko ay awa. Awa para sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ngumiti si Hiraya. Dahil hindi ka na ang dating Lakan na puno ng galit. Ang Lakan na kaharap ko ngayon ay isang lalaking puno ng pagmamahal. Ikaw ang nagbago sa akin, Hiraya. Seryosong sabi ni Lakan. Ikaw at ang anak natin, mayroon pa ring mga sugat. Mayroon pa ring mga pait na alaala. Ngunit sa unang pagkakataon, nagagawa na nilang pag-usapan ang nakaraan nang walang bigat sa dibdib. Hindi na nila pinag-usapan ang pagpapatawad sa mga Sandoval. Marahil, iyon ay isang prosesong mangangailangan ng mas mahabang panahon. Ang pinag-usapan nila ay ang pagpapatawad sa kanilang mga sarili. Pinapatawad ko na ang sarili ko sa pagiging bulag sa kasamaan nila, sabi ni Hiraya, at pinapatawad na rin kita sa mga masasakit na salitang binitiwan mo. At pinapatawad ko na ang sarili ko sa pag-iisip na kaya kong talikuran kayo, sagot ni Lakan. Hinahalikan ang kamay ni Hiraya. Ang paglubog ng araw ay nagbigay daan sa isang kalangitang puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, kaya't inakbayan ni Lakan si Hiraya para painitin ito. Ano na ang plano natin ngayon? Tanong ni Hiraya. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lakan. Natawa si Lakan. Di ba sabi mo, ayaw mo na sa mga plano? Tama. Pagsang-ayon ni Hiraya, hindi na mahalaga ang plano. Ang mahalaga, nandito ka. Nandito tayo. Kinabukasan, may isang huling bagay pa silang kailangang harapin. Magkasama silang pumunta sa Pag-asa Medical Center. Naabutan nila si Aling Martha na nakangiting naghihintay. Ang balita tungkol sa pagkakapanalo ng hustisya ay nagbigay ng bagong sigla sa matanda. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Nay Martha, sabi niya, bahagyang yumuko. Gusto ko po sanang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ng pamilyang minsan kong, ngunit itinaas ni Aling Martha ang kanyang kamay para patigilin si Hiraya. Tiningnan niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagtanggap. Hija, wala kang kasalanan, sabi nito. Ang kasalanan ay nasa mga taong gumawa ng masama, hindi sa mga taong nagmahal ng totoo. Tumingin ito sa malaking tiyan ni Hiraya. Ang batang iyan, sabi nito. May ngiti sa labi.
Hindi siya simbolo ng nakaraan. Siya ang simbolo ng bagong simula. Siya ang aming pag-asa. Sa mga salitang iyon, gumaan ang loob ni Hiraya. Naramdaman niya ang tuluyang paglaya mula sa mga anino ng kahapon. Lumabas sila ng ospital na magkahawak kamay. Ang mundo ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Handa ka na ba? Tanong ni Lakan habang pinagbubuksan siya ng pintong sasakyan. San? Sa buhay na walang plano. Nakangiting sagot ni Lakan, isang buhay na puno ng pagpapalit ng diaper, puyatan, at mga kantang pambata. Natawa si Hiraya. Handang-handa na ako, Tatay Lakan. Habang nasa biyahe, biglang naramdaman ni Hiraya ang isang pamilyar na sakit sa kanyang tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi. Mas madalas, napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Lakan. Lakan, tumingin ito sa kanya. Nakita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit? Braxton Hicks ulit? Umiling si Hiraya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit halatang nasasaktan siya. Aki, sabi niya. Ginagamit muli ang palayaw na ngayon ay musika na sa pandinig ni Lakan. Sa tingin ko, hindi na ito false alarm. Oras na yata. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Ang kaninang kalmadong driver ay biglang nataranta. Ano? Ngayon na? Sigurado ka? Anong gagawin ko? Natawa si Hiraya sa gitna ng sakit. Una, huminga ka. Pangalawa, mag-drive ka at pakibilisan mo. Dahil mukhang may isang tao dito na atat ng makilala tayo. Ang mga sumunod na oras ay isang pagsubok ng lakas, tiyaga at pagmamahal. Sa loob ng delivery room, ang mundo ni Lakan at Hiraya ay lumiit, tanging silang dalawa na lamang. Magkahawak kamay. Sabay na sinusuong ang pinakamahalagang laban ng kanilang buhay. Si Lakan, na sa construction site, ay kayang-kayang magbuhat ng mabibigat na sako ng semento, ay tila isang maamong tupa sa tabi ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Bawat pag-iri ni Hiraya ay tila ba nararamdaman din niya ang bawat daing nito ay isang punyal sa kanyang puso. Kaya mo yan, mahal ko. Paulit-ulit niyang bulong. Hinahalikan ang noo ni Hiraya. Pagod na ako, Aki. Humihingal na sabi ni Hiraya. Ang lakas ay unti-unti nang nauubos. Konting-konti na lang, Hiraya. Nakikita ko na siya, sabi ng doktor. Isang tulak pa? Para sa anak ninyo? Huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya sa mga mata ni Lakan at doon siya humugot ng lakas. Ang mga matang iyon na minsay puno ng galit, ng pait, ng pag-aalinlangan, ay ngayon puno na lamang ng wagas na pag-ibig at pag-asa. Sa huling pagkakataon, umiri siya ng buong lakas. Isang sigaw na hindi na lang para sa sakit, kundi para sa tagumpay. At pagkatapos, sa gitna ng pagod at katahimikan, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong silid. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika. Isang tunog na hudyat ng isang bagong buhay. Nang marinig iyon ni Lakan, napaluhod siya sa tabi ng kama. Ang malaki at matipuno niyang katawan ay nanginig. Doon, sa harap ng kanyang mag-ina, humagulgol siya na parang isang bata. Luha ng pasasalamat, luha ng kagalakan, luha ng isang pag-ibig na nagbunga. Congratulations! It's a healthy baby girl. Masayang sabi ng nurse matapos linisin, ibinalot sa isang malambot na puting kumot ang sanggol at dahan-dahang inilagay sa dibdib ni Hiraya. Pagod man, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya habang tinititigan niya ang maliit na mukha ng kanyang anak. Perpekto. Lumapit si Lakan, nanginginig pa rin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Kamukha mo siya, bulong niya kay Hiraya. Pero ang mga mata,
Sagot ni Hiraya. Sayo niya nakuha. Inabot ng nurse ang sanggol kay Lakan. Sa una ay natakot siyang hawakan ito. Tila ba isa itong babasaging bagay. Ngunit nang maramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga braso, isang pakiramdam ng pagiging buo ang bumalot sa kanya. Ito na. Ito na ang pamilyang pinangarap niya. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumigaw ng pagmamahal na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Mahal na mahal ko kayo, sabi niya. Ang boses ay basag. Mahal ka rin namin, sagot ni Hiraya. Ang kanilang plano ay nagsimula sa isang malamig na kasunduan, isinilang mula sa pighati at pangangailangan. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsusulat ng kwento. Ang planong iyon ay nawasak, nadurog, ngunit mula sa mga basag na piraso, isang bagay na mas totoo at mas maganda ang nabuo. Isang pamilyang hindi binuo ng perpektong plano, kundi ng mga diperpektong pusong natutong maghilom at magmahalan. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Lakan, habang marahang idinuduyan ang kanilang anak. Tumingin si Hiraya sa munting anghel sa mga bisig ni Lakan. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng magpakita, tinataboy ang kadiliman ng gabi. Ngumiti siya. Sinag, sabi niya, dahil siya ang ating liwanag sa dilim. Siya ang ating bagong umaga, sinag. Ulit ni Lakan. At sa pagbanggit niya ng pangalan, tila ba nagkaroon ito ng sariling musika, ang aming sinag. Magkayakap silang tatlo. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo o ng yaman, kundi ng pag-ibig na sinubok ng panahon, pinalakas ng mga pagsubok, at sa huli ay nagwagi. Ang kanilang Hiraya Manawari, ang kanilang pinakaaasam-asam na pangarap ay sa wakas nagkatotoo na. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay ni Hiraya, Lakan. Ang aral ng kwentong ito ay isang paalala na hindi lahat ng bagay sa buhay ay naaayon sa ating mga plano. Minsan, ang mga pinakamagandang regalo ng tadhana ay dumarating sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan at nakabalot sa mga sitwasyong hindi natin inaakala. Ipinakita sa atin ni Hiraya at Lakan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang mga diperpektong pagsubok ng magkasama at sa kakayahang buuin muli ang isa't isa mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Muli, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, at kung mayroon kayong mga mungkahi o kwentong nais ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment ito sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. At syempre, kung napukaw ng kwentong ito ang inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Paalam.